Alam mo, Joel, minsan naiisip ko talaga na swerte pa rin tayo kahit papano. Hindi tayo mayaman pero hindi rin tayo yung tipong wala talagang makain. Nakakabili tayo ng gusto natin paminsan-minsan. Hindi tayo nangungutang lagi tapos nakakaraos tayo araw-araw. Kaya sana lang tuloy-tuloy na ganito. Ayoko na talagang bumalik sa buhay na sobrang hirap. Ganun naman talaga ang buhay, Maris eh. Hindi pwedeng laging okay. Pero hanggat kaya ko, ginagawa ko naman lahat para hindi magkulang sa inyo. Hindi biro ang trabaho ko sa fast food ah. Manager nga ako pero ako rin ang sumasalo ng lahat ng problema. Pero tinitiis ko yun para sa inyo. Alam ko naman yon. Kaya nga minsan naiisip ko rin na deserve ko naman siguro yung mga gusto ko. Hindi naman ako yung sobrang maluho. Gusto ko lang maranasan yung mga bagay na hindi ko naranasan dati. Kahit paminsan-minsan lang. Hindi ko naman pinagdadamot yun sa'yo eh. Basta kaya ng pera, binibigay ko naman. Pero sana marunong din tayo maghinay-hinay ha. Hindi pwedeng lahat ng kinikita ko nauubos agad sa mga bagay na hindi naman kailangan. Hindi naman ako gastadora. Alam ko rin ang limit natin. Pero minsan gusto ko lang maramdaman na hindi tayo naghihirap. Yung hindi ko kailangan mag-isip kung may pambili pa ba o wala. Alam mo yun? Maayos ang buhay nila noon. Hindi marangya ngunit hindi rin kapos. May regular na kita si Joel bilang manager sa fast food. Kaya tuloy-tuloy naman ang panggastos nila sa bahay. Si Maris naman, nasa bahay lang at nag-aalaga ng 2 anak nila. Hindi siya nagtatrabaho ngunit sanay siya sa buhay na may konting luho. Paminsan-minsan, bumibili siya ng make-up, damit o pagkain na hindi naman kailangan, subalit gusto niya lang. Para sa kanya, yun ang pakiramdam ng maayos na buhay, yung hindi ka nagtitipid sa bawat galaw. Joel, may nakita akong makeup kahapon sa mall. Ang ganda talaga. Matagal ko nang gustong bumili ulit eh. Parang gusto ko nang kunin yon. Okay lang ba? Magkano ba? Kasi kung medyo mahal, baka kailangan muna natin pag-isipan. May bayarin pa tayo at may kailangan din ng mga bata sa school. Hindi naman ganun kamahal. Kaya naman siguro kung konting tipid lang sa iba. Tsaka matagal na rin naman akong walang binibili para sa sarili ko eh. Ganun ba? O sige, kung kaya pa, pagbigyan natin. Pero sana hindi mo na gawin na madalas ha. Hindi kasi pwedeng puro gusto ang inuuna natin. Sus, hindi naman lagi. Alam mo naman ako, marunong din ako maghintay. Pero pag may chance, gusto ko lang sulitin. Sa labas, okay naman ang samahan nila. Walang malalang away at walang malaking problema. Ngunit unti-unti nang lumalabas ang pagkakaiba ng pag-iisip nila. Si Joel, iniisip ang kinabukasan. Si Maris naman, mas nakatingin sa kasalukuyan. Gusto niyang maranasan agad kung anong meron ngayon. Hindi pa ito problema noon dahil sapat pa ang pera nila para mapagbigyan siya. Joel, napansin mo ba? Yung iba nating kakilala, ang ganda na ng buhay. May kotse na, may negosyo pa. Parang tayo, ganito pa rin, no? Hindi naman kasi pare-parehong takbo ng buhay. Hindi porket umaangat sila, kailangan sabayan natin agad. Pero kaya rin naman natin yun eh. Kung mas malaki lang sana ang kinikita natin, mas marami tayong magagawa at mabibili. Hahanap ako ng paraan, pero hindi pwedeng padalos-dalos. Mas gusto ko yung sigurado kahit mabagal. Eh, paano kung habang naghihintay tayo, nauhuli na pala tayo? Nakakapagod na rin yung lagi na lang tayong napag-iiwanan ng mga kakilala natin. Habang tumatagal, mas lumilinaw ang hindi nila pagkakaunawaan. Hindi pa naman lumalaki ngunit ramdam na. May mga usapan na hindi magkatugma. May mga simpleng bagay na nagiging argumento. Subalit tuloy pa rin ang araw-araw nila. Pareho silang umaasa na lilipas din yon. Maris, may kailangan akong sabihin. May nangyari sa trabaho kanina. May nawawalang pera sa kaha at malaki yung halaga. Ano? Paano nangyari yon? Eh, ikaw ang manager doon, di ba? Dapat hawak mo lahat yun. Yun nga ang problema eh. Dahil ako ang manager, ako ang unang pinaghihinalaan. Kahit wala pang direktang akusasyon, ramdam ko na ako ang pinagbibintangan nila.
Hindi pwede yun. Hindi mo naman ginawa. Bakit ikaw ang sasalo? Hindi ka pwedeng pumayag na gano'n na lang. Haharapin ko pero hindi madali. Ay, kailangan kong patunayan na wala akong kinalaman. Pero mabigat, Maris. Sobrang bigat nito. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Paano na tayo kung ikaw ang pagbayarin? Paano ang mga bata? Hindi ko kayang isipin yon. Doon nagsimulang mabago ang takbo ng buhay nila. Isang problema sa trabaho na hindi nila inaasahan. Hindi pa malinaw kung saan hahantong, ngunit ramdam na agad ang bigat. Si Maris ang unang nakaramdam ng kaba hindi dahil wala silang pera, kundi dahil baka mawala ang lahat ng nakasanayan niya. Joel, sabihin mo sa akin ng diretsyo. Sigurado ka bang wala kang kinalaman? Kahit maliit na pagkakamali, kailangan ko malaman. Natatakot kasi ako para sa atin. Wala akong ninakaw, pero tingin ko may pagkukulang din ako. May mga pagkakataon kasi na hindi ko na-check lahat. Baka yun ang mas tinitignan nila. Hindi sapat yun para ikaw ang sisihin. Hindi dapat ikaw ang magdusa para sa pagkakamali ng iba. Gagawin ko makakaya ko para ayusin to. Pero kung hindi ko talaga kakayanin at kung ako ang mananagot, hindi ko alam kung paano tayo magsisimula ulit, Maris. Naguguluhan na ako. Hindi pwede yun. Hindi ako papayag na sa ganun lang mawawala lahat sa atin. Kailangan gumawa ka ng paraan, Joel. Paano na ang mga bata? Paano na ang mga gusto ko? Saka yung sasakyan na pangarap kong bilhin natin. Hindi pwedeng basta kanilang mawala ng trabaho. Sa puntong yun, hindi pa nila alam na yun na ang simula ng pagbagsak nila. Ang dating buhay na maayos at kontrolado, unti-unting mawawala. At kasabay nun, magsisimula ang mga desisyon ni Maris. Mga desisyon na magdadala sa kanya sa buhay na hindi niya akalaing papasukin niya. Nang sumunod na araw, Maris, kinausap na ako ng management kanina. Hindi na nila pinalaki ang issue pero kailangan ko nang umalis. Pinapirma nila ako ng papel na inaamin ko yung pagkukulang ko para hindi na umabot sa kaso. Wala na akong choice. Kung lalaban pa ako, baka mas lumala pa at madamay pa tayo. Ano, gano'n na lang yun? Tatanggapin mo na lang agad? Hindi ka man lang lalaban? Joel, hindi biro ang trabaho mo. Yun ang inaasahan natin. Paano na tayo ngayon kung mawawala yun? Hindi ganun kadali, Maris. Kahit sabihin ko pa na wala akong ninakaw, ako pa rin ang lalabas sa may kasalanan. Manager ako eh. Sa akin ang sisi. Mas pinili ko na lang natapusin kaysa umabot pa sa kaso. Pero Joel, paano na tayo? Paano ang mga bata? Paano ang mga gastusin natin araw-araw? Hindi naman pwedeng basta kanilang mawalan ng trabaho. Ano tayo ngayon? Nga? Alam ko lahat ng yan. Kaya nga hindi rin ako mapakali. Hindi ko lang alam kung saan magsisimula ulit. Parang biglang tumigil ang mundo ni Marisa na narinig niya. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis mawawala ang lahat. Kahapon lang, iniisip pa niya kung ano ang bibilin niya. Ngayon, ang iniisip na niya ay kung paano sila kakain sa susunod na araw. Si Joel naman, tahimik lang at halatang pagod. Nawawala na siya ng lakas. Hindi niya magawang tumingin ng diretso kay Maris. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi sapat ang ginawa niya para suportahan ang pamilya niya. Hindi ko matanggap to, Joel. Parang ang dali lang para sa'yo na sumuko. Hindi mo man lang naisip ko ano mangyayari sa amin. Hindi mo man lang iniisip ko ano magiging buhay natin pagkatapos nito. Hindi ako sumuko, Maris. Pinili ko lang kung saan mas konti ang magiging problema. Kung lumaban pa ako, baka pati pangalan ko masira ng tuluyan. Wala na talagang tatanggap sa akin. Eh ngayon, sa tingin mo may tatanggap pa sa'yo? Eh kahit saan ka mag-apply malalaman nila yan. Paano na tayo ngayon? Sagutin mo ako! Hindi ko pa alam, pero hindi ako titigil maghanap ng trabaho. Gagawin ko lahat para makabangon tayo ulit. Sana nga, Joel. Kasi hindi ko kayang bumalik sa dati. Hindi ko kaya maghirap ulit. Hindi na sumagot si Joel. Tahimik na lang siyang umupo sa isang sulok. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita ni Maris. Hindi na ito simpleng usapan lang. Hindi na ito tulad ng dati nilang argumento. Iba na ang sitwasyon.
Totoo na ang problema at wala na silang ibang magagawa kundi harapin ito. Bukas maghahanap agad ako ng trabaho. Kahit anong pwede papasukin ko. Hindi ako pwedeng tumigil. Kailangan natin ng pera. Sana hindi lang salita yan. Kasi hindi na pwede yung aasa lang tayo sa wala. Kailangan may gawin ka agad. Alam ko, hindi ako magpapabaya. Kahit na hindi manager ang trabaho ko, papatulang ko na basta may kita. Hindi ko iniisip ko anong trabaho yan. Ang iniisip ko kung sapat ba yan para sa atin. Hindi tayo pwedeng bumaba ng sobra. Wala na tayong choice, Maris. Kailangan muna nating tanggapin kung nasan tayo ngayon. Lumipas ang ilang araw. Araw-araw umaalis si Joel para maghanap ng trabaho. Umuuwi siyang pagod at minsan walang dalang balita. Minsan may konting pag-asa ngunit hindi natutuloy. Unti-unting nauubos ang ipon nila. Yung mga dati nilang binibili ng hindi iniisip, ngayon kailangan ng pag-isipan ng ilang beses. Nagsimula na rin silang magtipid. Ang mga pagkain na dati masagana, kailangan na ngayong hati-hatiin para tumagal. Joel, paubos na yung pera natin. Kahapon lang nagbayad tayo ng kuryente. Tapos may utang pa tayo sa tindahan. Paano na yan? Hindi pwedeng ganito tayo lagi. Alam ko, kanina may nakausap ako. Kailangan lang daw nila ng karpintero sa isang site. Hindi malaki ang sahod pero pwede na pansamantala. Karpintero? Joel, manager ka dati. Tapos ngayon ganyan na lang? Hindi ba parang ang laki ng binaba natin? Hindi ko na iniisip kung anong klaseng trabaho pa. Ang importante may kita. Hindi tayo pwedeng mamili ngayon. Hindi ko lang matanggap na ganito na tayo kabilis bumagsak. Parang kahapon lang okay pa lahat. Ako rin, pero wala tayong magagawa eh. Kailangan nating tanggapin. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na si Joel sa pagiging karpintero. Maaga siyang umaalis at gabi na kung umuwi. Halatang pagod sa bawat galaw. Hindi na tulad ng dati na maayos ang kanyang itsura. Ngayon, madalas siyang marumi, pawisan at tahimik. Samantalang si Maris, unti-unting nararamdaman ang epekto ng pagbabago. Hindi na niya mabili ang gusto niya. Kahit simpleng bagay lang, kailangan na niyang pag-isipan. Joel, wala na tayong stock ng pagkain. Kahit bigas paubos na. Ano bang gagawin natin? Hindi na pwedeng ganito araw-araw. May sahod ako sa katapusan, konting tiis lang muna. Hindi pa kasi buo ang bayad sa akin dahil bago pa lang ako eh. Eh paano tayo ngayon? Hindi naman pwedeng maghintay lang tayo. Gutom na yung mga bata. Magtiis muna tayo. Baka makahiram muna tayo sa kapitbahay o sa tindahan. Ayoko nang mangutang, nakakahiya na. Dati hindi naman tayo ganito eh. Maris, wala tayong choice. Mas lalong naging mabigat ang sitwasyon. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Ramdam na rin ang tensyon sa loob ng bahay. Mas madalas na ang katahimikan. Mas madalas na ang pag-iwas sa usapan. Pareho silang pagod. Si Joel sa trabaho, si Maris naman sa sitwasyon nila. Joel, hanggang kailan tayo ganito? Hindi ko na kaya yung ganitong buhay. Parang araw-araw na lang problema ang iniisip ko. Sobrang sakit na ng ulo ko kakaisip. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan. Pero hindi ako titigil. Gagawin ko lahat para maibalik kahit papano ang dati nating buhay. Sana nga. Kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko kung magtutuloy-tuloy pa to. Magtiwala ka lang sa akin, Maris. Gustuin ko man. Pero ang hirap na. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Hindi na ito simpleng problema na lilipas agad. Unti-unti na silang hinihila pababa ng sitwasyon. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalapit ang punto kung saan mapipilitan si Maris na gumawa ng desisyon na hindi niya akalaing papasukin niya. Nang sumunod na araw, Joel, hindi na talaga sapat ang kinikita mo ngayon. Kahit anong tipid ang gawin ko, kulang na kulang pa rin. Hindi ko na alam kung paano pagkakasyahin ng perang binibigay mo. Kahit yung pang-ulam natin, minsan asin na lang talaga ang kaya kong ihain.
Ginagawa ko naman lahat, Maris eh. Hindi ko ginusto na mapunta tayo sa ganitong sitwasyon. Kung may mas maayos lang sana na trabaho na tatanggap sa akin, hindi ako magdadalawang isip na pasukin yun. Pero hanggang kailan tayo maghihintay, Joel? Araw-araw na lang ganito. Nakikita mo naman yung mga bata, di ba? Nagugutom na. Hindi ko na kayang nagugutom sila tapos wala akong magawa. Hindi ko rin kaya makita yun, Maris. Kaya nga kahit pagod na ako sa site, tinutuloy ko pa rin. Pero hindi talaga sapat ang bayad sa akin eh. Lalo na't bago pa lang ako. Hindi ko sinasabing kasalanan mo lahat pero hindi na pwedeng ganito na lang tayo. Kailangan may mangyari. Hindi pwedeng puro tiis lang tayo habang lalo tayong lumulubog. May nakausap ako kahapon. May project sa malayong lugar. Kailangan nila ng construction worker. Medyo mas malaki ang kita kumpara dito. Pero kailangan ko doong magstay. Ano? Ibig mo sabihin iiwan mo kami dito? Paano kami? Paano ang mga bata kung wala ka? Lingguhan naman ang uwi ko. Hindi ko kayo pababayaan. Kailangan ko lang talaga ito tanggapin para kahit papano makabawi tayo. Lingguhan? Joel, kahit isang araw ka lang wala dito, hirap na ako. Paano pa kaya kung ganun katagal? Mas mahirap kung wala tayong makain, Maris. Ito lang ang nakikita kong paraan ngayon. Wala na ba talagang ibang choice? Kung meron lang, hindi ko pipiliin to. Pero para sa inyo, kakayanin ko. Sige, kung yan lang talaga ang paraan, wala na rin naman ako magagawa. Makalipas ang ilang araw, umalis si Joel para sa bagong trabaho. Maaga pa lang, nakahanda na ang kanyang bag. Tahimik ang bahay habang nag-aayos siya. Si Maris, nakaupo lang at pinagmamasdan siya. Habang ang dalawang bata naman nakadikit lang sa kanya. Ramdam agad ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito simpleng pag-alis. Ito ang klase ng pag-alis na walang kasiguraduhan kung kailan magiging okay ang lahat. Pagkaalis ni Joel, mas lalong naramdaman ni Maris ang hirap. Kung dati kahit papano may kasama siyang sumasalo sa problema, ngayon siya na lang mag-isa. Lahat ng iniisip niya, siya na lang ang may bitbit. Lalo na kapag gabi, doon niya nararamdaman ang bigat. Tahimik ang paligid ngunit ang daming pumapasok sa isip niya. Wen, hatiin mo na lang yung noodles. Konti lang yan, kaya magtiis muna tayo. Mamaya na lang ulit kung may makuha pa tayo sa tindahan. Ma, gutom na po ako. Tsaka si Bunso umiiyak na rin. Pwede po bang dagdagan pa kahit konti? Kung may madadagdag lang sana eh. Kaso yan na lang talaga natira. Kailangan natin pagkasyahin. Ma, kailan po uuwi si Papa? Baka may dala siyang pagkain pagbalik niya. Sa weekend pa. Kailangan lang natin magtiis ng ilang araw. Ang tagal naman. Hindi ko na po kaya maghintay. Ako rin anak. Pero wala tayong choice. Ma, pwede po ba tayong mangutang ulit sa tindahan? Hindi na pwede. May utang na tayo doon. Nahihiya na ako. Saan po tayo kukuha ng pagkain? Hindi ko pa alam. Pero may gagawin ako. Hindi ko kayo pababayaan. Habang pinanonood ni Maris ang mga anak niyang kumakain ng hinating noodles, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi ito ang buhay na gusto niya. Hindi ito ang nakasanayan niya. Sa bawat subo ng mga bata, pakiramdam niya siya ang nababawasan. Hindi siya sanay na ganito. Dati hindi niya kailangan mag-isip kung may kakainin ba sila kinabukasan. Ngayon, araw-araw kinakabahan siya. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Kahit pagod ang katawan niya, hindi siya makatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang sitwasyon nila. Hanggang sa hindi na niya napigilan ng sarili at lumabas siya ng bahay. Matulog na kayo ha. Huwag kayong lalabas. Sandali lang ako. Ma, saan ka pupunta? Gabi na po. Magpapahangin lang ako saglit. Hindi ako magtatagal. Ma, natatakot ako.
Huwag ka na umalis. Dito lang ako sa malapit. Hindi ko kayo iiwan ng matagal. Bantayan mo si Bunso. Sige po, pero babalik ka po agad ah. Oo, sandali lang talaga. Naglakad si Maris papunta sa plaza. Tahimik ang paligid. Ilang ilaw lang ang nakasindi. Umupo siya sa isang sulok at nakatingin sa kawalan. Hindi niya alam kung anong hinahanap niya. Gusto lang niyang makalimot kahit sandali. Ilang minuto ang lumipas. May isang sasakyan ang huminto sa tapat niya at kaagad na nagbaba ng bintana. Miss, magkano? Ano? Magkano ka? Sumakay ka na. Di na kita patatagalin. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ako ganon. Ay, ganun ba? Akala ko, sorry na lang. Hindi ako bayaran. Huwag mo akong bastusin. Sige na, pasensya na. Mali ako. Alis na ako. Oo, umalis ka na. Peste ka. Mas lalo mo akong binibwisit. Mabilis na humarurot ang sasakyan palayo. Naiwan si Maris na galit na galit. Nanginginig ang kamay niya sa inis. Pakiramdam niya, nilapastangan siya. Hindi niya matanggap na gano'n ang tingin sa kanya ng ibang tao. Agad siyang tumayo at umuwi. Grabe naman yun. Ako pa talagang napagkamalan. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis. Ma, ano pong nangyari? Bakit parang galit ka? Wala. May nambastos lang sa aking lalaki doon. Akala niya kung sino ko. Ano pong ginawa niya? Tinanong ako kung magkano daw ako. Parang bayaran ako sa paningin niya. Ha? Grabe naman yun. Oo nga eh. Nakakainsulto. Hindi ko akalain na ganun ang tingin niya sa akin. Hayaan mo na, Ma. Wala naman yata siyang ginawang masama sa'yo eh. Hindi na siya nagsalita pa. Humiga siya ngunit hindi pa rin siya makatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang nangyari. Hindi niya matanggal sa isip niya ang tanong ng lalaki. Kinabukasan, Ma, wala na po tayong pagkain. Ano? Kahit bigas wala na? Wala na po. Kahit noodles, ubos na. Paano tayo ngayon? Ma, gutom na po ako. Kanina pa po kumakalamsik mura ako eh. Saglit lang. Mag-iisip lang ako ng paraan. Ma, anong kakainin natin? Hindi ko pa alam. Sandali lang. Ma, si Bunso namimilipit na rin sa sakit ng tiyan niya dahil sa gutom. natahimik si Maris. Nakatingin lang siya sa kawalan. Walang pumapasok sa isip niya na solusyon. Wala siyang mahiraman at wala siyang mapuntahan. At doon bumalik sa isip niya ang nangyari kagabi. Unti-unti, may nabubuong ideya sa isip niya. Wenwen, pasensya ka na. Wala talaga tayong makain ngayon. Hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha. Kanina pa ako nag-iisip pero wala talagang pumapasok sa utak ko na paraan. Ma, titiisin ko na lang po. Pero si Bunso, Ma, tingnan mo umiiyak na naman siya. Hindi na siya tumitigil. Kaya lalo ko nahihirapan eh. Hindi ko alam kung paano ko kayo matutulungan. Parang wala na akong silbi bilang nanay kung ganito lang din. Huwag niyo pong sabihin yan, Ma. Hindi niyo po kasalanan to. Wala lang talaga tayong pera ngayon. Babalik din po si Papa. Ilang araw pa bago siya umuwi. Hindi ko alam kung kakayanin pa natin hanggang doon. Hindi ko kayang panoorin kayong nagugutom habang wala akong ginagawa. Ma, kahit tubig na lang muna, pwede na po. Hindi pwedeng tubig lang. Hindi kayo mabubusog doon. Kailangan ko na talagang gumawa ng paraan. Ma, saan po kayo pupunta? Sandali lang ako. Babalik din agad ako. Kailangan ko lang subukan. Ma, natatakot po ako. Huwag ka matakot. Para sa inyo to. Gagawin ko to. Para sa inyo. Tahimik na tumayo si Maris. Ramdam niya ang kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung tama ba ang gagawin niya. Pero alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Sa bawat iyak ng anak niya,
Mas lalo siyang tinutulak na gawin ang bagay na kahit siya, hindi niya akalaing maiisip niya. Lumabas siya ng bahay. Hawak niya ang maliit na pouch na may laman na lumang makeup. Hindi siya nag-ayos sa loob ng bahay. Ayaw niyang makita ng mga kapitbahay at ayaw niyang may makahalata. Dumiretso siyang naglakad papunta sa plaza. Kalma lang. Wala namang masama kung susubukan ko lang. Hindi pa naman ibig sabihin na gagawin ko agad. Titignan ko lang kung anong mangyayari. Pero hindi naman ako ganon. Hindi ako ganong klase ng babae. Pero para sa mga anak ko, baka kailangan ko na talagang isang tabi yun. Saka isang beses lang siguro. Para lang may maipakain ako sa kanila. Hindi naman siguro masama kung para sa mga anak ko. Ay, kaya ko to. Kailangan kong kayanin. Pagdating niya sa plaza, pareho pa rin ang itsura niya kagabi. Tahimik, konti ang tao at may mga ilaw na hindi ganon kaliwanag. Umupo siya sa parehong pwesto kung saan siya napagkamalan kagabi. Dahan-dahan niyang kinuha ang makeup niya. Nanginginig ang kamay niya habang naglalagay ng kaunting pulbo at lipstick. Hindi siya sanay na ginagawa niya yun sa ganitong lugar. Ngunit pinilit niya. Inayos niya ang kanyang buhok at bahagya siyang umayos ng upo. Hindi siya sigurado kung tama ba ang ginagawa niya, subalit pinipilit niyang magmukhang handa. Ganito ba dapat? Tama ba to? Hindi ko alam kung anong itsura ko ngayon. Baka halata. Baka may makakita, nakakahiya. Pero kailangan ko to. Para sa mga bata. Para may makain sila. Ilang minuto ang lumipas, wala pa ring lumalapit. Mas lalo siyang kinakabahan. Halos gusto niya nang tumayo at umuwi. Ngunit biglang may sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat niya at kaagad nagbaba ng bintana ng sasakyan. Miss, magkano? Ha? Magkano ka? Sabihin mo lang at nagmamadali ako. Ako, hindi, kasi Magkano? Diretsuhin mo na. 1,000. Ang mahal, 700 na lang. Hindi pwede. 800 na lang. O sige, 800. Sakay ka na. Ano, sasakay ka ba o hindi? Sandaling natigilan si Maris. Hindi siya agad gumalaw. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Para siyang nanlalamig. Hindi niya alam kung tutuloy ba siya o hindi. Ngunit pumasok sa isip niya ang mukha ng mga anak niya kaya dahan-dahan siyang tumayo at sumakay ng sasakyan. Ilang segundo pa, tuluyan na yung umandar at nagtungo sa isang malapit na motel. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Marie sa plaza. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Hawak niya ang pera na nagkakahalaga ng 800 sa kamay niya. Yun na yun. Yun na ang sinasabi niya na isang beses lang ngunit bakit ang bigat sa pakiramdam niya. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiiyak, ngunit may pera na siya. May maipakakain na siya sa mga anak niya. At kailangan niyang gawin ulit yun kung kinakailangan para sa kanila. Dumiretso siya ng tindahan. Bumili siya ng bigas, ulam at ilan pang pagkain. Hindi na siya nagdalawang isip gumastos. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, nakahinga siya ng kaunti. Pag-uwi niya sa bahay, agad siyang sinalubong ng mga anak niya. Ma, may dala ka pong pagkain. Oo, halina kayo. Kumain na tayo. Ang dami, Ma. Totoo po ba to? Oo, kain na kayo. Huwag na kayong magtanong. Salamat, Ma. Mapapawi na nito ang gutom namin. O sige, ubusin niyo lang. Ma, saan mo po nakuha to? May nakausap lang ako. Basta may pera na tayo. Salamat po talaga, Ma. Tahimik na pinanood ni Marie sa mga anak niyang kumakain. Sa bawat subo nila, may halong saya at sakit sa puso niya.
Masaya siya dahil nabusog sila. Ngunit sa likod nun, alam niya kung anong kapalit. Hindi siya nagsalita at hindi siya umiyak, subalit sa loob-loob niya, may nagbago na. At sa gabing yun, nagsimula ang bagong buhay ni Maris. Isang buhay na hindi niya pinangarap ngunit siya mismo ang pumiling pasukin. Isang buhay na sa una para lang sa pangangailangan, hanggang sa hindi na niya mapansin na unti-unti na siyang nilalamon nito. Ma, napapansin ko po nitong mga nakaraang araw, parang hindi na tayo nauubusan ng pagkain. Dati po hirap na hirap tayo kung saan kukuha. Tapos ngayon kahit papano may ulam na po tayo palagi. Hindi ko lang po maiwasang magtanong kung saan galing yung pera. Huwag mo nang masyadong isipin yun, Wenwen. Ang importante, may kinakain na kayo at hindi na kayo nagugutom. Yun lang ang gusto kong mangyari. Yung hindi na kayo umiiyak dahil sa gutom. Hindi ko naman po kinu-question yun, Ma. Nagpapasalamat nga po ako eh. Pero nag-aalala lang ako. Baka kasi nahihirapan ka na tapos hindi mo lang sinasabi sa amin. Hindi ako nahihirapan, anak. May mga bagay lang talaga na hindi mo pa kailangan malaman. Basta tandaan mo, ginagawa ko to para sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan kahit anong mangyari. Ma, hindi naman po sa gusto kong malaman lahat. Pero parang biglaan kasi yung pagbabago. Nakakatakot lang isipin kung anong ginagawa mo para magkapera. Wala kang dapat ikatakot. Hindi ako gagawa ng bagay na ikapapahamak natin. Mas natatakot ako na makita kayo nagugutom kaysa sa kahit anong gawin ko para may maipakain lang sa inyo. Sige po, Ma. Hindi na ako magtatanong. Basta nandito lang po ako. Oo, basta kumain ka na lang at alagaan mo si Bunso. Unti-unting nagbago ang takbo ng araw-araw nila. Kung dati ay puro pag-aalala kung saan kukuha ng pagkain, ngayon may laman na ang kusina. Hindi man sobra ngunit sapat na para hindi na sila magutom. Subalit kasabay ng pagbabagong yun, ang unti-unting pagbabago rin kay Maris. Hindi na siya katulad ng dati na nahihiya at nag-aalangan. Sa tuwing sasapit ang gabi, may routine na siya. Hindi niya na kailangang pilitin ang sarili niya. Alam na niya kung anong gagawin. Mas maaga na siyang naghahanda. Hindi na siya basta lalabas na walang ayos. May dala na siyang makeup. May konting porma na rin sa pananamit niya. Hindi man halata sa unang tingin, ngunit sapat na para mapansin. At higit sa lahat, hindi na siya gaanong kinakabahan. Wenwen, matulog na kayo ha. Huwag kayong magpupuyat. Bukas maaga pa kayong gigising. Ma, lalabas ka na naman po ba? Sandali lang ako. May aasikasuhin lang. Ma, ilang gabi ka na pong ganito ah. Hindi ka po ba napapagod? Hindi. Mas napapagod ako kapag iniisip ko na wala tayong makain. Kaya wag mo na akong alalahanin. Mag-iingat ka po, Ma. Oo naman. Lagi ako nag-iingat. Sige po, babantayan ko po si Bunso. Salamat, anak. Lumabas si Maris at naglakad papunta sa parehong lugar. Hindi na bago sa kanyang daan. Hindi na rin bago ang pakiramdam. Sa bawat gabing lumilipas, mas nagiging natural na ang lahat. Hindi na siya nanginginig. Hindi na siya nagdadalawang isip. Para bang bahagi na yon ng buhay niya. At sa bawat pag-uwi niya, may dala na siyang pera. Ilang araw ang lumipas, umuwi si Joel mula sa trabaho. Halata sa itsura niya ang pagod. Maalikabok ang damit at mabigat ang hakbang, ngunit pagpasok niya sa bahay, napansin niya agad ang kakaiba. Maris, may pagkain tayo? Ang dami ah. Hindi pa ako sumasahod pero parang kumpleto na tayo dito. Oo, bumili ako kanina. Sakto lang naman para may makain tayo. Saan galing yung pera? Hindi pa ako nakakapagpadala. Akala ko nga mangungutang pa tayo. May nahiraman lang ako, kaibigan ko. Sabi ko babayaran ko rin kapag nakaipon na tayo. Talaga? Sino naman yun?
Yung dati kong kakilala sa kabilang barangay. Nakita ko lang kanina. Sakto may pera siya kaya nakahiram ako. Buti naman kung ganun. Nakagaan din kahit papano. Hindi ko na alam kung paano ko kayo susuportahan kung wala yun. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante may kinakain tayo ngayon. Salamat Marisa. Pasensya na kung ganito muna ang naibibigay ko sa inyo. Ayos lang. Naiintindihan ko naman. Habang kumakain sila, tahimik si Maris. Hindi niya kayang tingnan ng diretso si Joel. Sa bawat tanong nito, may kaakibat na kaba. Ngunit natutunan na rin niyang kontrolin ang sarili niya. Hindi na siya agad nahuhuli sa pagsagot. Hindi na rin siya kinakabahan tulad ng dati. Unti-unti, nasasanay na siyang magsinungaling. Pa, ang sarap ng ulam natin ngayon. Hindi na kami nagugutom tulad ng mga nakaraan. Buti naman, hindi ko rin kaya na makita kayong ganun eh. Kaya ginagawa ko talaga ang lahat para kahit papano maging maayos ulit tayo. Makakabawi rin tayo, Joel. Hindi naman ito panghabang buhay. Oo, basta kapit lang tayo. Ma, ang dami na rin nating stock na pagkain ah. Oo nga, para hindi na tayo maubusan. Maganda yan, kahit papano hindi na tayo nangangamba araw-araw. Oo nga eh. Lumipas ang gabi, nakahiga na ang lahat. Ngunit si Maris, gising pa rin. Nakatingin siya sa kisame. Hindi siya mapakali. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa iniisip niya. Wen, tulog ka na? Hindi pa po, ma. May pasok ka pa bukas. Matulog ka na. Ikaw po, ma. Hindi pa po kayo natutulog. Hindi pa ako inaantok eh. Ma, okay lang po ba kayo? Oo, pagod lang siguro. Kung may problema po kayo, pwede nyo namang sabihin sa akin. Wala, basta matulog ka na. Sige po, ma. Tahimik ang buong bahay. Ngunit sa loob ni Maris, may unti-unting pagbabago na hindi niya napapansin. Sa una, ginawa niya yun para lang may maipakain sa mga anak niya. Ngunit habang tumatagal, mas dumadalas na. Mas nagiging normal at mas nagiging bahagi na ng araw-araw niya. Hindi na lang ito tungkol sa gutom. Hindi na lang ito tungkol sa pangangailangan. Unti-unti, nagiging paraan na ito para hindi na sila bumalik sa dating hirap. At sa bawat gabing lumalabas siya, mas lalo siyang lumalalim sa buhay na pinasok niya. Isang buhay na dati kinatatakutan niya, subalit ngayon, siya na mismo ang kusang bumabalik. Dahil hindi na lang ito para mabuhay kundi para hindi na niya maranasan ulit ang mawala ng lahat. Lumipas ang ilang araw. Joel, maaga ka na naman aalis. Hindi mo man lang ba hihintayin na magising ang mga bata? Kahit sandali lang sana para makita ka nila bago ka umalis. Minsan hinahanap ka rin nila kahit hindi nila sinasabi. Kailangan ko talaga umalis na maaga, Maris eh. Malayo yung site ngayon at kailangan namin makarating agad doon. Ayoko rin namang mawala ang trabaho kong to. Kahit papano, may pumapasok pa rin na pera kahit maliit. Alam ko naman yon. Pero sana kahit konting oras lang makita ka nila. Lumalaki na rin sila eh. Hindi naman puro trabaho lang dapat. Kung may choice lang ako, hindi ako magpapakapagod ng ganito. Pero wala eh. Kailangan. Para sa inyo naman to eh. Para hindi tayo tuluyang bumagsak. Oo na, naiintindihan ko. Mag-ingat ka na lang. Huwag mong pabayaan ang sarili mo ha. Kahit papano, ikaw pa rin ang inaasahan namin. Oo, kayo rin. Ingat kayo dito ha. Uuwi ako sa katapusan. Tahimik na umalis si Joel. Hindi na siya lumingon pa. Sanay na siya na ganito ang setup. Aalis, magtatrabaho, uuwi pag may sahod. Ngunit sa likod ng lahat ng yun, hindi niya alam na habang wala siya, may iba nang nangyayari sa buhay nila. Sa loob ng bahay, naiwan si Maris na tahimik. Nakatingin lang siya sa pintuan kung saan lumabas si Joel. Ngunit hindi tulad ng dati, wala na ang lungkot o kaba sa mukha niya. Para bang may sarili na siyang mundo na hindi na umiikot sa asawa niya.
Wenwen, gumising ka na dyan. Hindi pwedeng puro higa ka lang. Tulungan mo ako dito sa bahay kahit konti. Ma, sandali lang po. Kagigising ko lang eh. Tsaka wala naman po tayo masyadong gagawin ngayon. Wala? Sino maglilinis? Sino mag-aayos? Hindi porket may pagkain tayo, petiks na lang lagi. Ma, napapansin ko lang po. Parang hindi ka na katulad dati. Mas maaga kang gumigising tapos lagi kang umaalis sa gabi. Bakit? May problema ba doon? Hindi ba dapat matuwa ka na hindi na tayo naghihirap? Hindi naman po sa ganun. Nagtataka lang ako. Parang ang bilis kasi ng pagbabago. Minsan, kailangan mong matutong dumiskarte. Ay, huwag ka na nga lang magtanong. Pero ma, sana hindi tayo mapapahamak sa ginagawa mo. Wala kang dapat ikabahala. Basta ginagawa ko to para sa inyo. Yun lang ang tandaan mo. Hindi na sumagot si Wenwen. Tahimik na lang siyang tumango. Kahit hindi niya naiintindihan ang lahat, ramdam niya na may mali. Ngunit wala siyang lakas ng loob para kontrahin ang kanyang ina. Lumipas ang ilang oras at abala si Marie sa pag-aayos ng sarili. Mas maingat na siya ngayon. Hindi na basta-basta. Alam na niya kung anong bagay sa kanya at kung paano siya titingnan ng iba. Hindi man niya aminin ngunit nagiging kampante na siya sa ginagawa niya. Wenwen, pag may dumating na bisita o may magtanong, sabihin mo lang na may pinuntahan ako ha. Huwag ka magsasabi ng kung ano-ano. Ma, bakit parang kailangan pa po natin magsinungaling? Hindi yun pagsisinungaling. Hindi lang kailangang sabihin lahat. May mga bagay na hindi na para ipaalam pa sa iba. Sige po ma, susundin ko na lang. Mabuti. Basta alagaan mo yung kapatid mo ha. Huwag kayong lalabas. Opo. Lumabas si Maris. Nagtungo na naman siya sa dating lugar. Ngunit ngayon, iba na ang aura niya. Hindi na siya yung nahihiya o nag-aalangan. Mas kampante na siya at mas kontrolado ang bawat kilos. Habang tumatagal, mas lalo siyang lumalalim sa mundong pinasok niya. Kinabukasan, may dumating na bisita sa bahay nila. Isang babae na maayos ang pananamit at halatang may kaya sa buhay. Bit-bit nito ang ilang gamit at may kasamang lalaking mukhang bagong dating lang. Hello, may tao ba rito? Maris, nandiyan ka ba? Ay, Ate Rina, ikaw ba yan? Hindi ako makapaniwala. Kailan ka pa dumating? Kagabi lang kami dumating. Hindi na ako nagpaalam kasi gusto kitang sorpresahin. Kumusta ka na? Parang ang laki ng pinagbago mo ha. Ganun ba? Nga ikaw mukhang mas gumanda ka pa lalo. Tsaka sino yung kasama mo? Asawa ko si Albert. Kauuwi lang galing barko. Bakasyon niya ngayon kaya sinama ko muna dito. Magtatagal kami ng ilang linggo. Siya nga pala babe, si Maris. Asawa ng bunsong kapatid ko. Siya pala yung kinikwento mo sa akin, babe. Kumusta naman kayo dito? Ayos lang naman kuya. Naku, ang swerte mo naman Ate Rina. Seaman pa talaga naging asawa mo. Hindi naman madali pero nagpapasalamat ako kahit papano maayos ang buhay namin. Ikaw, kumusta na kayo ni Joel? Ayun, okay lang. Nagkakaayos naman kahit papano. Napansin ko nga parang mas maayos na ang bahay na ito ngayon. Hindi na katulad nung huli kong punta. Oo, nakakaraos na rin kahit papano. Mabuti naman, natutuwa ako para sa inyo. Tita Rina, pasok po kayo. Maupo po kayo rito. Ay, ang laki mo na. Ikaw na ba si Wenwen? Ang ganda mo na. Salamat po. Habang nag-uusap sila, napansin ni Maris ang asawa ni Rina. Tahimik lang ito ngunit halatang mapanuri. May mga pagkakataon na napapatingin ito sa kanya ng matagal. Hindi yun nakaligtas sa mata ni Maris. Kuya, maupo kayo. Kukuha lang ako ng maiinom nyo. Sige, salamat. Maris, hindi ka ba nahihirapan dito? Dalawa pa naman ang anak mo tapos si Joel nasa trabaho lagi. Nabalitaan ko din na natanggal pala siya sa trabaho. Hindi ba kami magiging pabigat dito? Naku, hindi naman ate. Sanayan lang. Hindi naman pwedeng sumuko eh. Kailangan lumaban para sa mga bata. Tama ka. Pero kung may kailangan ka sabihin mo lang ha. Nandito lang kami. Salamat Ate Rina. Malaking tulong yon.
Sa loob ng bahay, tuloy ang kwentuhan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at simpleng usapan, may ibang bagay na unti-unting nabubuo. Mukhang may panibagong paraan na naman para kumita. Ma, may sinabi ka po ba? Wala. Ikaw talaga. Kumain ka na nga lang dyan. Tahimik na napangiti si Maris. Hindi pa niya alam kung saan hahantong yun. Ngunit sigurado siya sa isang bagay na hindi niya palalampasin ang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng hipag niya. Ate Rina, dito muna kayo sa kwarto na to. Medyo mas maaliwalas dito lalo na sa hapon. Dito na rin kayo magpahinga kung gusto nyo. Kahit paano, gusto ko naman na maging komportable kayo habang nandito kayo sa amin. Ay, okay na to, Maris. Huwag ka na masyado mag-abala. Kami na nga itong nakikitira tapos ikaw pa yung nag-aasikaso. Nahihiya na nga ako eh. Oo nga, sapat na sa amin ang may matutuluyan. Hindi naman kami maarte. Kahit saan kami ilagay, okay lang basta may pahingahan. Naku, huwag niyo namang isipin na pabigat kayo. Mas okay nga na may kasama kami dito sa bahay. Hindi nakakainip. Saka kahit paano may kausap din ako habang wala si Joel. Oo nga no, lagi nga palang wala si Joel. Ang hirap din nun ha, ikaw lang mag-isa sa lahat. Mabuti kinakaya mo. Sanay na rin, wala namang choice eh. Kailangan kayanin. Kung tutuusin ang tibay mo rin ha, hindi lahat ng babae kaya yung ganong setup. Tahimik lang si Albert habang nakikinig. Ngunit paminsan-minsan, napapatingin siya kay Maris. Hindi man halata ngunit may kakaiba na sa paraan ng pagtingin niya. At si Maris, hindi yun nakaligtas sa kanya. Lumipas sa mga oras, naging madalas ang pagsasama nila sa isang bahay. Mas naging pamilyar ang bawat kilos at bawat galaw. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging natural ang presensya nila sa isa't isa. Kuya Albert, ito tubig. Kanina pa kita nakikita na parang pagod. Baka gusto mo magpahinga muna sandali. Kanina ka pa nagbubunot ng damo dyan eh. Mainit pa naman ngayong araw. Ay, salamat. Oo nga eh. Di pa ako sanay ulit sa init dito. Pero namiss ko kasi na magbunot ng damo sa paligid. Naalala ko ang bahay ng lola ko noon sa probinsya. Ay, naikuha ka na pala ni Maris ng tubig. Dinalang kasi kita ng juice eh. Oo ate, nakita ko kasi si kuya na pawis na kakabunot ng damo dito sa bakuran. Ay nako, ganyan talaga yan kapag walang ginagawa. Mahilig magtanim ng kung ano-ano. Bakasyon ang ipinunta nyo rito kaya dapat namamasyal kayo. Kung gusto nyo, pwede ko kayong samahan minsan maglakad sa hapon para hindi kayo mabore dito sa bahay. Pwede rin. Ako hindi ako sasama ha. Gusto ko lang magpahinga. Alam niyong isang buong taon din na puro trabaho ko kaya sinusulit ko na magpahinga. Kayo na lang Maris, isama mo yung kuya mo para naman makapamasyal siya dito sa lugar. Hindi napansin ni Rina ang simpleng usapan. Para sa kanya, normal lang yun. Ngunit para kay Maris, yun na ang simula ng pagkakataon. Kinahapunan, natuloy ang paglabas nila ni Albert. Mainit pa rin kahit hapon na. Pero mas okay na kaysa kaninang tanghali. Kahit papano malamig na ang simoy ng hangin. Oo nga eh, iba talaga dito. Pero okay na rin, nakaka-relax kahit papano. Sanay ka ba sa ganitong lugar? O mas sanay ka sa barko? Mas sanay ako sa barko, iba yung buhay dun eh. Pero syempre mas gusto ko pa rin na nasa lupa, lalo na kapag kasama ang pamilya. Swerte ni Ate Rina sa'yo, no? Hindi lahat ng lalaki ganyan mag-isip. Hindi naman ako perpekto. May pagkukulang din ako minsan. Lahat naman may pagkukulang. Pero minsan nasa tao na kung papaano niya babawiin yun. Ikaw Maris, mukhang marami ka rin pinagdaanan ah. Hindi naman may iwasan. Lahat tayo may kanya-kanyang problema. Pero hindi naman pwedeng magpakain ka lang sa sitwasyon. Ha, tama ka dun. Habang naglalakad sila, may ilang pagkakataon na nagkakalapit ang katawan nila. Hindi sinasadya o baka sinasadya na. Hindi malinaw ngunit ramdam. Sa ilang sandali, nadikit ang kamay ni Marie sa braso ni Albert. Ay, sorry. Nadulas lang ako. Okay lang. Hindi na nagsalita pa si Albert. Ngunit hindi niya rin inalis agad ang tingin kay Maris. Pagbalik nila sa bahay, tahimik lang si Rina.
Nakaupo siya at mukhang pagod. Ang tagal nyo naman. Saan kayo umabot? Naglakad lang kami sa may kanto. Pinakita ko lang kay Kuya Albert yung paligid. Oh, maganda pala doon at maraming mabibili ng mga gulay-gulay. Mabuti naman. Akala ko kung saan na kayo napunta eh. Hindi naman ate. Sa gabing yun, tahimik ang lahat. Ngunit sa loob ng isip ni Maris, malinaw na ang susunod niyang hakbang. Kinabukasan, mas naging kampante siya. Kuya Albert, pakikuha nga yung gamit sa taas. Hindi ko abot eh. Sige, ako na. Dahan-dahan na, baka madulas ka. Okay lang. Habang inaabot ni Albert ang gamit, napalapit si Maris at halos magkadikit na sila. Salamat. Ang taas pala nun. Oo, medyo. Anong ginagawa nyo dyan? Wala. Nagpakuha lang ako ng gamit kay kuya ate. Akala ko naman kung ano na. Napatingin si Rina sa kanila. Hindi malinaw ngunit may kung anong pumasok sa isip niya. Hindi pa pagdududa ngunit hindi na rin basta normal. Lumipas ang mga araw, mas naging madalas ang ganong eksena. Kuya Albert, kumain ka na ba? Parang hindi ka pa kumakain kanina. Mamaya na siguro, hindi pa ako gutom eh. Huwag ganon, mahirap magkasakit. Kumain ka kahit konti. Sige na nga. Buti pa sa'yo nakikinig siya. Pag ako nagsasabi, nako. Napangiti si Maris, isang tipid ng ngiti ngunit may ibig sabihin. Sa mga sandaling yon, hindi pa malinaw ang lahat. Wala pang direktang nangyayari ngunit naroon na ang simula. Isang simula na hindi na nila kayang baliwalain. Hanggang sa isang hating gabi, tuluyan nang naganap ang bagay na pinaplano ni Maris, ang maakit si Albert. Doon na tuluyang may nangyari sa kanilang dalawa. Bagay na hindi niya pinagsisihan at bagay na akala niya hindi alam ni Rina. Tahimik na ang buong bahay. Tulog na ang mga bata. Pati si Rina tahimik na sa kwarto. Ngunit hindi lahat ay payapa. Sa gitna ng katahimikan, may isang lihim na patuloy na nabubuhay. Isang lihim na hindi na bago sa gabing yon. Sa isang sulok ng bahay, tahimik na gumagalaw si Maris. Sanay na siya, hindi na siya nagmamadali, hindi na rin kinakabahan. Alam na niya ang bawat galaw, bawat oras kung kailan ligtas, kung kailan walang nakakakita. At sa gabing yon, muli na naman siyang hindi natulog. Albert, dahan-dahan ka lang. Baka may makarinig. Hindi pwedeng mag-ingay tayo. Nandito lang si ate sa kabilang kwarto. Walang makakarinig. Tulog na silang lahat. Ilang gabi na rin naman tayong ganito eh. Alam na natin kung kailan safe. Hindi pa rin ako kampante. Iba pa rin kapag nahuli tayo. Hindi lang simpleng away ang mangyayari dito. Kung natatakot ka pa, pwede pa tayong tumigil. Hindi na pwede. Nandito na tayo eh. Tsaka, kailangan ko rin to. Para sa pera? Oo, para sa pera. Para sa mga anak ko. Hindi ko na kayang bumalik sa dati na wala kaming makain. At ako, hindi ko na rin alam kung bakit ako pumayag dito. Pero sa totoo lang, hindi ko rin kayang iwasan to, Maris. Basta tandaan mo, walang dapat makaalam nito. Kahit kailan itatago natin tong ginagawa natin. Oo, walang makakaalam. Ngunit sa kabilang kwarto, may isang pares ng matang gising. Ilang gabi na niyang napapansin ang pagkawala ni Albert sa tabi niya. Ilang gabi na rin siyang nagtataka kung saan ito napupunta. Hanggang sa isang gabi, nakita niya ang lahat. Hindi siya sumigaw at hindi siya nagtanong. Hindi rin siya gumawa ng eksena. Tahimik lang siyang nanood. Kinabukasan, parang walang nangyari at normal lang ang kilos ng lahat. Ate Rina, kumain ka na. Nagluto ako ng ulam. Mainit pa to. Baka magustuhan niyong humigop ng sabaw ng tinolang manok. Salamat. Mukhang masarap ah. Oo nga, ang bango. Sakto lang. Para may makain naman tayo na may sabaw. Puro prito kasi ang ulam natin ito mga nakaraan eh. Buti pa nga dito eh. Hindi kayo nawawala ng pagkain. Diskarte lang talaga ate. Oo, diskarte nga ang kailangan.
May kakaibang diin sa boses ni Rina. Hindi halata sa iba, ngunit kay Maris may kung anong tumama. Sandali siyang napatigil ngunit agad din niyang binawi. Wen, kumuha ka pa nga ng kanin dyan. Opo, Ma. Maris, ang sipag mo Parang ang dami mong ginagawa ngayon kumpara dati. Kailangan Hindi pwedeng nakaupo lang. Walang mangyayari. Tama ka. Walang mangyayari kung wala kang gagawin. Kain na lang tayo habang mainit pa ang sabaw. Parang sarap kasi umigop na sabaw eh. Tahimik na nagpatuloy ang pagkain nila. Wala namang nagtataas ng boses ngunit may tensyon na hindi sinasabi. May lihim na alam ng isa at hindi alam ng iba. At si Rina, hindi na naghihintay ng sagot dahil matagal na niyang nakuha. At sa loob-loob niya, may namumuunang desisyon. Isang desisyon na hindi na mababawi. At kapag dumating ang tamang oras, si Maris ang makakaramdam ng kapalit. Kinabukasan, umuwi si Joel. Ngunit noon din nagkaroon ng sakit na hindi maipaliwanag si Maris. Wen, pakikuha nga yung tubig doon. Kanina pa ako parang hindi mapakali. Ang bigat ng pakiramdam ko sa puson. Hindi ko maipaliwanag kung ano ba to. Ma, bakit? Ano nangyari? Hindi ko rin maintindihan. Akala ko kabag lang pero ngayon parang may kumikirot talaga sa loob Hindi siya tuloy-tuloy pero kapag sumakit, ang sakit talaga. Kahit anong inom ko ng salabat, hindi mawala-wala. Ma, sabihin na natin kay Papa. Nandito naman siya ngayon Mas mabuti na maaga pa lang alam na natin kung ano nangyayari sa'yo. Sandali lang, titignan ko muna kung mawawala. Ayoko muna mag-alala siya kaagad. Kauuwi pa lang niya galing sa trabaho, ayoko namang salubungin siya ng problema. Isang linggo nang nakikitira sa kanila si Rina at ang asawa nitong si Albert. Sa loob ng mga araw na yon, naging normal na ang presensya nila sa bahay. Sabay-sabay kumakain, nagkukwentuhan at parang wala namang problema sa panlabas. Subalit sa likod ng katahimikan, may mga bagay na nanatiling lihim. At sa araw na yon, nagsimula ang unang malinaw na senyales. Sandali lang, pupunta lang ako sa CR. Hindi ko na talaga matiis ang pakiramdam ng puson ko. Parang may gusto talagang lumabas pero hindi ko maintindihan kung ano. Pagpasok ni Marie sa CR, agad siyang napahawak sa puson niya. Mas ramdam niya na ngayon ang sakit. Hindi na ito simpleng kirot. Parang may kumikirot sa loob at may gumagalaw na hindi niya maintindihan. Umupo siya, umaasang regla lang yon. Ngunit nang tumingin siya, biglang nanlaki ang mga mata niya. Ano to? Hindi dugo ang nakita niya kundi maliliit na pulang uod. Gumagalaw ang mga yon at buhay na buhay. Nanlaki lalo ang mga mata niya. Hindi siya agad nakasigaw. Tila nawala ang boses niya sa sobrang pagkagulat. Ilang segundo siyang nakatitig. Hindi makagalaw at hindi makapaniwala sa nakikita niya. Hindi totoo to. Hindi pwedeng ganito. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig ang kamay. Pilit niyang binabaliwala ang nakita niya. Para sa kanya, hindi yun pwedeng mangyari sa katawan ng tao. Lumabas siya ng CR na maputla ang mukha. Maris, ano nangyari sa'yo? Bakit parang nanginginig ka? Kanina ka pa nawawala tapos paglabas mo ganyan ka na. Joel, may nakita ako. Hindi normal. Hindi ko alam kung paano sasabihin pero natatakot ako. Ano yun? Bakit ganyan ka magsalita? Sabihin mo na. Joel, hindi duguan lumabas. May mga uod. Pulang uod. Gumagalaw sila, Joel. Ano? Sigurado ka ba? Saan lumabas? Sa pribadong parte ko. Sa underwear ko nakita Napakunot ang noo ni Joel. Hindi siya agad naniwala. Para sa kanya, hindi yun posible. Maris, baka nagkamali ka lang na nakita. Baka may uod na napunta sa damit mo tapos nasuot mo nang hindi mo napansin. Minsan nangyayari yun lalo na kung sa labas ang sampayan. Hindi Nakita ko talaga. Galing sa akin yun. Hindi ka sigurado. Baka natakot ka lang kaya ganun ang iniisip mo.
Huwag muna tayo magpanik. Totoo ba yung narinig ko? Ate, Hindi ko alam, ate. Baka nagkataon lang na nalagay yun sa underwear niya at hindi niya napansin nung sinuot niya. pero imposible. Ay sus, wag mo na yung isipin. May mga ganong pagkakataon talaga. Wag mo na nating isipin na galing sa'yo hanggat hindi sigurado. Mas mabuti kung obserbahan muna natin bago tayo mag-assume. Natahimik si Maris. Gusto niyang maniwala sa sinabi ni Joel. Gusto niyang isipin na nagkataon lang. Ngunit sa loob-loob niya, may mali. Ramdam niya yun. Kinabukasan, maagang nagising si Maris. Hindi na siya mapakali. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang nangyari kagabi. Tahimik siyang bumangon at dumiretso sa CR. Kailangan niyang malaman kung ano yun. Hindi siya mapapanatag kung hindi niya makikita ulit. Umupo siya sa inidoro at umihi. Ilang segundo ang lumipas. Pagtingin niya sa inidoro, bigla siyang napasigaw. Punong-puno ang inidoro ng pulang uod. Napakarami nun at gumagalaw. Ngayon, malinaw na galing sa kanya yun. Ma, ano nangyari? Pagpasok ni Wenwen, napatigil siya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman sa nakita niya. Ma, ano yan? Galing yan sa akin. Hindi na to aksidente. Hindi na to pwedeng ipaliwanag. Dumating si Joel. Sumilip siya sa loob at nakita ang laman ng inidoro dahilan para matahimik siya. Maging siya ay nagulat sa nakita. Maging si Rina, napasilip ngunit nanatiling tahimik. Ano yan? Hindi na to normal ah. Ang daming uod at gumagalaw sila. Joel, hindi na to yung sinabi mong galing lang sa damit. Hindi na to nagkataon lang. Ako na mismo ang pinanggagalingan nito. Oo, hindi na to pwedeng baliwalain. Kailangan na natin ipatingin to. Ma, natatakot na ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi sumagot si Maris bagkus ay nakatitig lang siya na nanginginig sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kayang lukuhin ang sarili niya. Hindi na ito simpleng sakit. Hindi na ito aksidente. May nangyari na hindi niya kayang kontrolin. At sa likod ng lahat, may isang taong tahimik lang na nanonood. Alam niya ang dahilan at naghihintay na tuluyang maramdaman ni Maris ang kapalit ng lahat ng ginawa niya. Maris, hindi na natin pwedeng ipagpabukas to. Nakita ko na mismo kanina kung ano ang lumabas sa'yo. Hindi na to normal at hindi na to pwedeng ipaliwanag ng kung ano-ano lang. Kailangan na talaga kitang dalhin sa doktor para malaman kung ano ang nangyayari sa katawan mo. Joel, natatakot ako. Hindi ko na maintindihan kung ano nangyari sa akin. Kagabi akala ko nagkataon lang. Pinilit kong paniwalaan yung sinabi mo na baka galing lang sa damit. Pero ngayon, nakita ko na rin mismo. Galing na sa akin yon. Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam pero hindi na importante kung paano nagsimula. Ang importante ngayon kung paano natin to aayusin. Hindi kita pababayaan. Kahit anong mangyari gagawin kong lahat para malaman kung anong sakit mo at kung paano ka gagaling. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Tinulungan ni Joel si Maris na magbihis habang si Wenwen tahimik na nakatingin. Ramdam na ramdam ang kaba sa loob ng bahay. Si Rina at Albert ay naroon lang. Tahimik at nanonood sa mga nangyayari. Hindi nagsalita si Rina. Hindi rin siya nagtanong. Para bang may hinihintay lang siya. Pagdating sa klinika, agad nilang ipinatingin si Maris. Sunod-sunod ang tanong ng doktor. Sinunda ng iba't ibang test. May kinuhang dugo, may ultrasound at may ilang pagsusuri na hindi na maintindihan ni Maris sa sobrang kaba. Lumipas ang ilang oras ng paghihintay. Tahimik lang silang lahat. Hanggang sa lumabas ang doktor. Base sa initial tests, wala kami nakikitang malinaw na dahilan kung bakit nagkaganito ang pasyente. Normal ang ibang results, pero hindi namin maipaliwanag kung saan nanggagaling ang sinasabi ninyong lumalabas sa kanya. Dok, nakita ko po mismo. Hindi po to haka-haka lang. Totoo po yun. Hindi po namin sasabihin yun kung hindi namin nakita. Hindi ko naman sinasabing hindi totoo.
Pero sa ngayon wala kami medical explanation. Kailangan pa itong mas pag-aralan at baka kailangan siyang ipasuri sa mas malaking ospital. Dok, gumagaling pa po ba to? May pag-asa pa po ba ako maging normal ulit? Hindi pa namin masasabi sa ngayon, pero kailangan mo magpahinga at bantayan ang kondisyon mo. Bumalik kayo agad kapag may nangyari pang kakaiba. Salamat po, Dok. Gagawin po namin ang lahat ng kailangan. Umuwi silang mabigat ang loob. Walang malinaw na sagot at wala pa rin kasiguraduhan. Para bang mas lalong lumala ang takot dahil walang maipaliwanag ang mga doktor. Pagdating nila sa bahay, agad na pinahiga ni Joel si Maris. Magpahinga ka muna. Huwag ka munang gagalaw. Ako nang bahala dito sa bahay. Basta ikaw, alagaan mong sarili mo. Joel, paano kung hindi na tumawala? Paano kung mas lumala pa to? Natatakot ako. Hindi ko na kayang maramdaman ulit yung nangyari kanina. Huwag mong pangunahan. Hindi pa natin alam ang lahat. May paraan pa. Hindi pwedeng sumuko agad tayo. Ma, nandito lang po kami. Hindi ka po namin iiwan. Salamat. Pero hindi ko maiwasang matakot. Hindi ko na kontrolado ang katawan ko. Lumipas sa mga araw. Sa halip na gumaling ay mas lalong lumala ang kalagayan ni Maris. Unti-unti siyang nanghina. Kumonti ang kain niya dahil sa takot at sakit. Pumayat ang kanyang katawan. Umimpis ang kanyang mukha at nawala ang dating sigla sa kanyang mga mata. Joel, natatakot ako. Pakiramdam ko para akong nauupos na kandila araw-araw. Gagaling pa kaya ako? Wala rin tigil ang paglabas ng mga uod sa akin. Tuwing iihi ako, nagbabaka sakali ako na wala na sila. Pero nabibigo lang ako. Napansin ko rin na mas lalo kang pumayat. Kaya mas lalo ako nag-aalala. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para matulungan ka, Maris. Ma, kahit konti kumain ka naman po. Halos wala na pong laman yung tiyan mo eh. Lalo ka pong manghihina niyan. Kaya po mas lalo kang pumapayat eh. Hindi ko kaya. Kahit tubig nahihirapan na ako. Parang may humahad lang sa loob. Hindi ko maipaliwanag kung ano to. Pero ang bigat na ng pakiramdam ko. Ramdam ko rin ang paggalaw nila sa puson ko. Natatakot ako sa mangyayari sa akin. Subukan mo kahit konti. Hindi ka pwedeng magutom lalo na sa kalagayan mo ngayon. Hindi na talaga. Hindi ko na kaya. Hindi na natigil ang paglabas ng mga pulang uod. Sa bawat pagpunta niya sa CR, siguradong may lalabas. Minsan kaunti, minsan napakarami. At tuwing nangyayari yun, mas lalo siyang nangihina. Ma, bakit ganito? Araw-araw na lang hindi na to nawawala. Hindi ko na alam. Parang may kumukuha ng lakas ko. Araw-araw pakiramdam ko unti-unti akong pinapatay. Natatakot ako para sa inyo, anak. Kapag may nangyaring masama sa akin, paano na kayo? Huwag mong isipin yan. Lalaban tayo. Hindi ka basta-basta susuko, Maris. Joel, pagod na ako. Hindi ko na kaya ang sakit. Hindi lang to pisikal. Pati isip ko napapagod na. Para na ako mababaliw kakaisip kung anong klaseng sakit to. Hindi ka pwedeng sumuko. Para sa mga anak mo. Para sa atin, Maris. Umaasa pa sa atin ang mga anak natin. Gusto ko pero hindi ko na kaya. Parang wala na akong lakas para harapin pa to. Mas naging tahimik ang bahay sa mga sumunod na araw. Wala nang kwentuhan at wala nang tawanan. Puro daing na lang ni Maris ang maririnig. Isang gabi, mas malala pa ang naramdaman niya. Joel, ang sakit. Hindi ko na kaya. Parang may gumagalaw na naman sa loob. Mas malala na to kaysa dati. Kapit lang. Ano bang pwede kong gawin? Sabihin mo lang. Hindi ko na alam. Basta tulungan mo ako. Ayoko na ng ganito. Parang may kumakain sa loob ko, Joel. Aray ko. Ma, huwag mo kaming iiwan, pakiusap. Hindi ko kayo iiwan pero hindi ko na talaga kaya. Aray ko, Diyos ko.
Ang sakit! Ang hirap, no? Kapag hindi mo na kayang takasan ng kapalit ng mga ginawa mo. Hindi yun pinansin ni Joel ngunit si Maris ay napatingin sa kanya. May halong takot at may halong pagkalito. Ate, anong ibig mo sabihin? Wala. Sinasabi ko lang, minsan kasi kahit anong takbo mo, babalik at babalik din sa'yo ang lahat. Rina, tama na yan. Bakit? Hindi ako nagsasalita ng wala sa lugar. Natahimik ang lahat. Sa mga sumunod na araw, lalo pang humina si Maris. Halos hindi na siya makatayo. Hindi na makakain at wala nang tigil ang paglabas ng mga uod sa kanya. Joel, kung may nagawa man akong mali, sana hindi ganito ang kapalit. Hindi ko na kaya. Ano bang sinasabi mo? Wala kang ginawang mali. Huwag ka magsalita ng ganyan. May mga bagay na hindi ko sinabi. At ngayon, pakiramdam ko, pinagbabayaran ko ang lahat. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi kita pababayaan. Pero ako, pakiramdam ko mawawala na ako. Pakiramdam ko, malapit na ang katapusan ko. Sa puntong yun, nawalan na ng pag-asa si Maris. Hindi na siya lumalaban at hindi na rin siya umaasa. Tila naghihintay na lang kung kailan matatapos ang sakit. Noon, biglang bumalik sa kanya ang lahat ng kasalanang ginawa niya. Lahat ng pagsisinungaling niya sa asawa niya. Ang lahat ng pagbebenta niya ng katawan kapalit lang ng pera. Lahat ng yun biglang sumagi sa isip niya. Ngunit naisip niya na kung parusa yun sa kanya, kailan pa kaya naging kasalanan ang gawin ng lahat para sa pamilya? Kailan pa naging mali ang maghanap ng paraan para lang hindi magutom ang mga anak niya? Ganun pa man, wala siyang magawa. Kailangan niyang harapin ang anumang parusang ibibigay sa kanya ng karma. Lumipas ang 2 araw. Joel, hindi ko na kaya. Pakiramdam ko sa sabog na yung puson ko. Parang may kung anong gumagalaw sa loob. Araw-araw na lang ganito. Wala nang tigil. Tulungan mo ako, pakiusap. Kapit lang Maris, nandito lang ako. Hindi kita iiwan, mahal. Hahanap tayo ng paraan kahit saan pa yan. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapagamot. Ma, huwag ka pong ganyan. Natatakot kami, hindi ka pwedeng sumuko. Hindi namin kaya kapag may nangyari sa'yo, ma. Hindi ko naman ginusto to eh. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako nagkaganito. Kung may mali man akong nagawa, sana hindi ganito kabigat ang parusa. Hindi ko na talaga kaya. Hindi mo maintindihan? O ayaw mo lang tanggapin kung bakit ka nagkaganyan? Biglang natahimik ang buong bahay sa sinabing yon ni Rina. Hindi yun malakas, ngunit malinaw at diretso. Hindi na ito katulad ng mga pahapyaw niyang salita noon. Iba na ang tono ngayon at wala nang tinatago. Dahan-dahang napatingin si Maris kay Rina. Kahit nangihina, ramdam niya na may ibig sabihin ang mga salita nito. Ate, anong ibig mo sabihin? Bakit parang may alam ka? Huwag mo akong takutin. Hindi ko na kaya. Ate Rina, ano ba sinasabi mo? Kung may alam ka, sabihin mo na maayos. Hindi na ito biro. Tita, kung may alam po kayo, pakiusap. Tulungan niyo po si Mama. Matagal ko nang alam kung bakit siya nagkaganyan. Hindi lang ako nagsasalita. Hinihintay ko lang na maramdaman niya lahat. Rina, tama na. Huwag mo nang... Hindi, Albert. Ngayon na. Dahil ito na ang tamang oras para malaman nila ang totoo. Mas lalong bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Wala nang nagsalita. Si Maris, kahit nanginginig, pilit na bumangon ng kaunti para harapin si Rina. Ate, sabihin mo na. Ano bang ibig mo sabihin? Bakit parang may kasalanan ako? Hindi ko na maintindihan. May kasalanan ka talaga, Maris. At alam mo yan, hindi ka lang umaamin. Anong kasalanan? Ano bang pinagsasasabi mo, Ate Rina? Yung asawa ko, Joel, hindi mo ba alam na bigla siya nagbago?
na bigla siyang naging mailap sa akin? Napatingin si Joel kay Albert. Hindi agad ito nakasagot. Tahimik lang at nakayuko kaya unti-unting nanlaki ang mata ni Joel. Kuya Albert, anong ibig sabihin nito? May nangyari ba? Joel, pasensya na. Hindi ko ginusto to. Nadala lang ako. Nadala saan? Ano bang ginawa nyo? Hindi na nakapagsalita si Albert. Si Maris naman, napapikit na lang. Hindi niya na kayang tumingin. At doon na tuluyang nagsalita si Rina. Inakit niya ang asawa ko, Joel. Paulit-ulit. Hindi lang isang beses. Ilang gabi ko silang nakita para lang sa pera. Tahimik lang ako at hindi ako gumawa ng eksena. Pinanood ko lang sila kahit na sobrang nasasaktan na ako. Grabe ka, Maris! Ma, totoo po ba yun? Maris, sagutin mo ako. Totoo ba yung sinasabi niya? Joel, ako, hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero, Huwag ka na magpaliwanag dahil hindi lang yan ang ginawa mo. Akala mo ba hindi ko alam kung saan galing yung pera mo? Akala mo ba hindi ko napansin kung paano kayo nabubuhay kahit wala nang maayos na trabaho si Joel? Ano? Anong ibig mo sabihin? Nagpapabayad siya sa ibang lalaki dun sa plaza gabi-gabi. Yon ang diskarte niya kaya hindi kayo nawawala ng pagkain ngayon. Tila tumigil ang mundo ni Joel sa narinig niya. Dahan-dahan siyang napaatras. Maris, sabihin mo na hindi totoo yan. Pakiusap. Sabihin mo na nagsisinungaling lang siya. Joel, ginawa ko yon para sa mga bata. Wala kaming makain noon. Umiiyak na sila sa gutom. Wala akong ibang maisip, kaya nagawa ko yon. Patawarin mo ako. Kaya ibinenta mo ang sarili mo? Ganun ba? Yun ang naisip mong paraan? Wala na akong pagpipilian noon. Wala kang malaking sahod sa trabaho. Walang pumapasok na pera. Ginagawa ko lang lahat para mabuhay tayo. Di mo man lang ako naisip. Yung pamilya natin. Yung respeto mo sa sarili mo. Iniisip ko kayo. Lahat ng ginawa ko para sa inyo. Napaiyak si Wenwen sa gilid. Hindi niya alam kung kanino siya kakampi. Ma, bakit mo ginawa yun? Hindi mo man lang sinabi sa amin kahit mahirap kakayanin naman sana natin eh. Hindi ko na kaya makita kayo nagugutom. Yun lang ang nasa isip ko noon. At dahil dyan, ginawa ko ang dapat kong gawin. Anong ibig mo sabihin, ate? Anong ginawa mo? Yung sakit niya, ako ang may gawa niyan. Tita, kayo po. Rina, bakit mo ginawa yun? Dahil kailangan niyang maramdaman ang kapalit ng lahat ng ginawa niya. Hindi lang sa akin, kundi sa pamilya niya. Anong ginawa mo sa asawa ko? Binarang ko siya. Yun ang tawag dyan. At hindi basta-basta mawawala yun hanggat hindi niya pinabayaran ang kasalanan niya. Diyos ko ate, pakiusap, tama na. Hindi ko na kaya. Patawarin mo na ako. Nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Kahit ano gagawin ko, basta mawala lang to. Nung ginagawa mo mga yon, naisip mo ba ako? Naisip mo ba ang asawa ko? Ang pamilya mo? Hindi ko naisip. Nagpadala ako. Nagkamali ako. Pakiusap. Matagal na kitang pinatawad sa sarili ko. Pero hindi ibig sabihin nun, wala kang pananagutan. Ate Rina, kung may galit ka, sa akin mo na lang ibuhos. Huli na, Joel. Nariyan na. Nasa katawan na niya ang balik ng mga kasalanang ginawa niya sa akin. Harap-harapan niya akong ginagawang tanga. Hinihingan niya ng pera ang asawa ko. Tiniis ko ang sakit. Lahat ng panloloko nila, tiniis ko. Pero ngayon tama na. Ikaw naman, Albert. Kalimutan mo nang naging asawa mo ko. Ano? Pero Rina, natukso lang ako. Please, patawarin mo ako.
Maris, mahal pa rin kita. Pero hindi ko kayang tanggapin lahat ng ginawa mo. Hindi ganito ang buhay na gusto ko para sa pamilya ko. Joel, wag mo akong iwan. Wala na akong pupuntahan. Kayo na lang ang meron ako. Pinapatawad na kita. Pero hindi ibig sabihin, babalik pa sa dati ang lahat. Si Mama. Dito kayo sa akin. Ako na ang bahala sa inyo. Hindi. Huwag niyo akong iwan, pakiusap. Kahit wag na kayo magtiwala, basta wag niyo ako itaboy. Kailangan mong harapin ang ginawa mo. Hindi pwedeng takasan mo lang yon. Lumipas sa mga araw, unti-unting gumaling si Maris. Nawala ang sakit. Huminto ang paglabas ng mga uod. Subalit kapalit nun, wala na ang pamilya niya. Ang mga anak niya naiwan kay Joel. At siya, mag-isa na lang ngayon. Wenwen, kahit minsan lang, pwede ba kitang makausap? Mahal kita pero kailangan ko pong sumunod kay Papa eh. Hindi pa po namin kaya. Naiintindihan ko. Kasalanan ko to. Mag-isa na si Maris. Wala na ang luho. Wala ng pera. At higit sa lahat, wala na ang pamilya niya. Kung alam lang sana niya na ganito ang kapalit, sana'y tiniis na lang niya lahat ng hirap. Sana hindi niya pinili ang maling paraan. Sana, ngunit huli na ang lahat. Hindi lahat ng ginagawa para sa pamilya ay tama. May mga desisyon na kahit may magandang dahilan pa, mali pa rin ang paraan. At minsan, ang kapalit nito, hindi lang sakit, kundi pagkawala ng mga taong pinakamahalaga sa buhay mo. Wakas!